natin is all about debugging techniques. Nagbibigyan ng techniques na pwede niyong gamitin para mag-debug ng inyong program. Yes. Like in your final project. So the best practice talaga kapag gagawin niyo siya in a sample project, itong pagde-debug. Okay, first let's define what is debugging. Debugging is the process of identifying and fixing errors, bugs, or unexpected behavior in software. Effective debugging is a crucial skill for developers or in a engineers, and it involves systematic problem solving and understanding of the code. So debugging, ito yung ating abilidad na ma-identify yung mga errors at mga bugs na nangyayari sa ating program. Okay, bago tayo pumasok sa mga techniques ng pagdidebug, let me explain about this try and accept block. Kasi using this try and accept block, we can catch errors sa ating program. Sabi ko sa inyo, ito yung last topic natin, yung try and accept. Alam ko naman nagagamit yun na to. Saka meron na kayong knowledge about dito. Mas intindihan lang natin uli kung ano bang pinagkaiba ng try, accept, else, saka yung finally. Okay? Try blocks let you test a code for errors. Dito sa try, ginagamit natin para makuha natin yung yung errors na alam natin na mangyayari sa ating program. Except block lets you handle the error. And paano siya ginagawa sa pseudocode? Ganito lang. Try, then naka-indent yung statement nyo. Pwede dito yung statement mo is if else pa rin, ganun. And then next is catch. Then catch natin kung anong error ba yung i-catch natin. It might be type error, name error, at etc. Next is statements. Ganun din. Okay, dito naman tayo pasok sa else saka yung finally. Ano pinagkaiba ng else saka finally? Okay? Else block lets you execute code when there is no error. And finally, block lets you execute code regardless of the result of the try and accept blocks. Okay? Else, ito is niraran lang kapag walang error. Finally is ito ay nagraran kahit tama or mali yung inyong block of code. Okay? Try natin gawa na example yan. Ito. Okay, lipat ko lang to dito sa ating example. Okay. Ayan. Ayan. Try mo natin ganyan. Ito yung tinatawag na exception handling din. When an error occurs or exception, as we call it, Python will normally stop and generate an error message. So, yun yung kalimitan nangyayari. Nag-generate ng error message yung ating IDE. It depends on the type of that error. Okay, try natin i-run. Alam naman natin, ang error nito is X is not defined. So, kapag nilagyan natin to ng try and accept, is ganito ang mangyayari. Print gotcha error. Ayan. Ayan. Try, print mo to. Then, alam natin may red line na dito. So, hindi ito naka-define. Except, print gotcha error. Okay. Kapag tira natin to, makikita natin, print X. Ayan. Makikita natin na gotcha error ang nangyari. Hindi siya nagkaroon ng red statement about sa ating specified na error. So, meron tayong customization kung ano ba ang i-display natin sa user kapag error yung ating statement. Okay? Ayan. Let's try another example. Ito naman. Ayan.
Meron tayo dito many exemption. You can define as many exemption blocks as you want. Example, if you want to execute a special block of code for a special kind of error. Ano ba yung mga special kind of error natin na tinatawag? Ito yung bilang dito yung mga name error, type error, saka yung mga value error. Okay? Try natin to. Meron tayong try and accept dito. X equals to 0 versus A equals to like, try natin pa. Ayan, prop. Okay. Ayan. Then, kapag nira natin to, alam naman natin yung Y is not defined. So, ano mangyayari? Kapag nira natin, papansin naman natin na ito lang yung na-print niya. Okay? Yung X value natin. Tapos, ang nangyayari is hindi or tumigil na dito sa ating print Y. Since ito yung line na may error tayo. Okay? Paano pag nilagay natin to ng except name error? Ayan. Try natin. I-run. Papansin nyo, hindi na ang pinrint niya is something else went wrong. Kundi, yung variable Y is not defined. So, ano ibig sabihin yan? Yung name error, ang nakakatch niya lang is yung mga variable na hindi nakadeclare. Okay? Yun yung name error. Then, meron pa tayong isang example dito. Asan ba yun? Ito. Tanggalin ko to. Ayan. Pinarit natin to. Something went wrong. Pag naman tama, okay, nothing went wrong. Papansin nyo, iba yung kanyang functionality. Kapag except is for errors. Kapag napang else, kapag wala tayong error. Ayan. Kala ko nabunot yung aking earphone. Okay, any questions? Apa naman? May tanong pa. May tanong na? Pwede kayo mag-react. Kung nandyan kayo, baka kayo tulog eh. Ayan, okay. Wala naman natutulog. Okay, huwag niyo akong tulugan last na to. Okay, next is ito naman. Another example natin pag tayo gumamit ng finally. Sir, para saan ba yung finally block na yan? Ito ba yung bago sa inyo? Ayan. Tayo natin tong finally. Okay. Ayan. Ba natin yan. The final block, if specified, will be executed regardless if the try block creates an error or not. So dito meron tayong example na gumamit tayo ng finally. Okay. Kapag nare natin to, nare natin na may error siya. Okay. Ano kaya ang output niyan? Papansin nyo, nagkaroon siya ng dalawang output. Itong print niya. Alam naman natin na mag-print to since may error nga tayo. And then, pati yung finally. Okay. Try natin itama itong ating X. Okay. Ayan, wala na tayong error dyan. Kapag nira natin siya, magpiprint pa rin yung ating try except is finish. Okay. So, ibig sabihin niya lang is kapag tama or mali yung ating code, is mag-execute pa rin yung ating finally na statement. Okay, klaro ba tayo doon? Baka finally na lagi gagamitin nyo. Ayan. Ayan. Okay. Next naman is, ano ba yung mga special kind of error? So, pag samasamahin natin, ayan ito. Ito muna pala. Itong raise an exception. Okay. Galing mo natin to. Next is, example tayo ng raise an exception. Sir, ano yung raise an exception? So, dito sa raise an exception, ito yung kung gusto natin i-customize, like, gusto natin i-customize yung mga error na i-display natin sa user. For example, dito, meron tayong x equals to -1. If x is less than 0,
magkakaroon tayo ng raise, exception, then may print na ayusin mo ang input mo. Ayan. Yan, lagyan natin ng exclamation point para dama. Okay. Ayan, kapag nira natin to, papansin nyo nag-red line siya. Pero, makikita natin na iba yung kanyang error code. Okay? Iba yung error code niya. Try natin ng ito yung kapangyarihan ng raise and exception. Pwede natin i-customize yung error na ito-throw natin sa user or i-display natin sa user. Okay, ano pa ba? Lagay pa tayo ng else natin na Ayan. Ayan, nice one. Lagay natin nice one. Lagay natin one to. Ayan. Makikita nyo, nagkaroon pa rin siya ng error. Pero iba yung kanyang, tawag dito, exemption. Okay, dito lang sa ating raise exemption, pwede natin i-customize kung ano ang i-display natin sa user based dun sa kanyang error. Okay, gets naman? Wala pa naman questions? Anyone? Wala pa? Sige. Ano, gusto nyo agad matapos no? Okay. Sige. Dito na tayo. Okay, after nito, meron tayong different or special kind of errors. Ayan. So, ito. So, isa pa example ganito. Yan. Yan. If not type X or kung anong data type niya is int, try natin ito ganito. Then raise tayo na exception kapag hindi daw yung int yung in-input ng user sa variable na X is magkakaroon tayo ng exception na numero lang ang pwede. Ayan. One of example natin. Okay. Next is hindi to. Ito naman. Tanggalin ko nga to. Medyo magulo Okay, ayan. Okay, next is meron tayong example dito. Meron tayong different except this special kind of error. Meron tayong type error, value error, and name error. Ano bang pinagkaiba? Iba ng mga yan. So dito, try natin na input 1. Then ilagay natin na string dito, imbes na number. At tingin nyo, saan siya pupunta? Type error, value error, or name error? Anyone? Pag nara natin to, then nilagay natin ay string. O, ano, saan siya pupunta? Anyone? Wala, tulog na ata mga rin. Value error. Check natin. Kapag nira natin to, ano kaya ang kakalalabasan? Type error. Natin. Value error. Bakit value error imbes na type error? Okay? Value error ang ginagamit natin pag tayo kumuha sa user ng in-input niya. Okay? Or kumuha tayo ng input from the user, then mali yung in-input ng user, ang kanyang exception is always a value error. Okay? Paano natin palalabasin itong type error? Pwede natin palabasin yan dito sa pamagitan na ito. Tama yung mga nag-value error dyan. Ito naman. Ito naman yung pag-prompt sa ating type error. Mapapansin nyo, yung input 1 natin is naka-integer, yung input 2 natin is naka-string, at meron tayong compute dito,
na equals to input 1 plus input 2. Alam naman natin kapag inad natin yung different data type is nagkakaroon siya ng error. Especially pag string to integer. So kapag nara natin to, napansin nyo ay type error. So ibig sabihin lang is magkaiba yung data type nung pinag-add natin. Okay? Klaro ba yon? Yeah. Okay. Next is, try naman natin ito palabasin. Itong name error. Try natin. Okay, ito lang siya. Alam na, in-explain ko kanina, yung name error lang or nakakatch lang natin to kapag hindi define yung isang variable. So, try natin. Input 1. Input 1. Ayan. Papansin nyo, red line to. Walang value sa ating input 1. Pagdira natin to, kanyang raise na error is a name error. Okay? Gets naman dito. Ayan. Okay. Okay, yan. Tapos na tayo sa ating try except. Okay, after nyan, try muna natin pasadahan tong lambda. Ito is, parang gusto ko lang i-ano sa inyo. I-explain kung saan ba ito ginagamit. Okay? Lambdas in Python, lambdas are similar to functions, but unlike functions, they don't have names. Okay? To understand lambdas, ito, try natin to. Alam naman natin tong function square na to, kung anong mangyayari. Try natin to. S81. So, try natin gamitan ng lambda. Okay. Meron tayong example dito. Ayan. Okay. Try natin gamitan ng lambda. Ito yan. Term ng lambda is, tawag dito. Kunti lang naman nagamit ito. Doon lang sa mga programmer na gusto magkaroon ng one line na code. Ito yung kanilang ginagamit. And papansin nyo, create a lambda. Meron tayong function na lambda dito. Then, next doon is kung anong parameter. And then, colon. Then, x. Then, times 2. Or ito ay raised to 2. X raised to 2. Then, kung ano yung ating argument. Papansin nyo, iba yung kanyang implementation, pero parehas ng kanilang output. So, dito sa lambda, pwede tayong gumamit ng, or gumawa ng function in one line. Okay, pwede nyo explore ito kung gusto nyo. Paggamit ng lambda. Okay, ayan. Okay, balik tayo sa ating tunay na lesson. Explore nyo na lang yung lambda. Tapos na tayo dito sa ating try and accept. Next is all about the debugging techniques. So dito, meron tayong tinatawag na technique na print statement debugging technique. So itong technique nito is nagkakaroon tayo ng or nag-insert tayo ng print statement in the code to output variable values or checkpoints. For example, meron tayong def calculate. Ayan. Copyin ko lang yan. Def calculate rectangle area, then length, width, and then print f pero sa ating technique na to is one line by line meron tayong print statement para makita natin kung tama ba or nagwo-work ba yung ating function or isang program. With and then area equals to
return area. Ayan. Pansin nyo, ito ay isang example lang ng print statement debugging kung saan kada line pwede nyo lagyan ng print statement para malaman nyo kung nagpa-process pa yung ating program inside of a function. Okay, try natin. Calculate, print, print. Ang area natin is 20. Ayan. Pag nira natin to, papansin nyo na mag-print siya. Makikita natin na nag-run dun sa length, nag-run dun sa width, at nagkaroon tayo ng output na area or gumana tong ating computation dito. Okay? Ganyan lang yung ating or isang technique sa ating pagde-debug. So ano pa, sir, ang iba pa? Dito tayo sa code inspection. So dito sa code inspection ay ito yung pagme-mental nyo kung saan ba kayo nagkamali sa inyong code. Kung nire-review nyo lahat ng code nyo, hinahanap nyo kung saan ang may mali. Ganon. For example, a web application is not handling user login correctly. On inspecting the code, you find that the authentication logic is using an incorrect database query, causing the login to fail. Ayun. Dito naman sa code inspection, ito yung alam pa namang ginagamit nyo na to. Ito yung lagi yung ginagamit. Minemental nyo inyong code. Ayan. Next is use of debugger. Ano ba yung mga pan-debug natin? Utilizing a debugger tool to step through the code, inspect variables, and identify issues. A program is crashing to a certain point. By using a debugger, you can step through the code and examine the state of variables at each step to pinpoint the problem. Okay? Paano gumamit ng debugger? So, meron tayo dito, debug, katabi ng ating run. So, pag click natin yan, ayan, wala tayong dinedebug. Okay. Unless magkaroon tayo ng breakpoint. So, ito yung breakpoint. Kiklik natin kung saan line gusto natin tumigil yung ating program flow. Example, patigilin natin dito sa ating print. Ayan, meron tayong 3 breakpoint dito. So, kapag kinlik natin yung debugger, ayan, papansin nyo, step by step yung process ng ating program kung saan nagkaroon tayo ng breakpoint. Okay. Ayan. Kikita nyo dito na ayan, nag-compute siya sa port na to. Then sa ating main thread ng ating debugger is nagkaroon tayo ng computation dito. Area. Ayan. Then kapag darin ulit natin, ayan, saka pa lang dito, matatapos yung ating program. So dito, pwede nating pahintuhin yung ating pagpaprocess ng program in a certain breakpoint. Ano ba? Dito, try natin nga dito. Ayan, try natin dito. Okay, next is, ito namang, isa pang debugger tool. Ito ay ginagamit ng most of the devs. Ito yung paglalag ng kanilang program. Okay. Kasi nyo, meron tayo ditong in-import, logging. Then sa logging, meron tayong configuration, kung anong file name niya. Logging.log, yun yung kanyang file name. So, label equals logging.information. Format, kukunin niya yung time kung kailan nag-execute yung ating code at kung anong print messages ang nangyayari dun sa specific code. So, kapag nara natin to, meron tayong function dito na get string input, then meron tayong logging input, logging info, then logging warning. Ayan. O, kapag nara natin to, ayan, string lagyan natin. User entered is ito, string na to. Okay, ayan, papansin niya may nag-create na bagong file dito. Yung file name niya is login.log. So, makikita natin timestamp kung kailan ba nirun yung ating code
at kung ano ba yung output na nangyari. Okay, try natin pa sirain to. Gets invalid input. If user input type is not try natin string. Ayan. So magkakaroon tayo ng lagging warning dito. O kapag nilagay natin to string, may catch tayo na kapag ang type daw ng user is not string, magkakaroon tayo ng lagging na invalid input. The user invalid input, please enter a valid string. So pag naglagay tayo dyan ng number, wait lang. Ito int na lang. Enter is int number. Para madali natin i-catch. It's not int. Ayan. Try natin. Okay. Wait lang. Hindi nag-run. Ba't naka-enter a string pa rin? Pero dito enter a number na. Saan tayo may mali? Enter a number. Mali yung ating nararan. Wait lang. Mali yung ating file name. Meron natin to. Ayan, enter a number. So, okay na. Nilagay tayo ng string. Ano nangyari? Invalid input, please enter a valid string. Dito yan. It's not in. Makikita natin sa log. Nangyari is, nagkaroon tayo dito ng warning. Invalid input, then please enter a valid string. So, dito, sa paggamit ng log, makikita natin kung ano ba nangyayari sa pag-access ng ating code. Saan ba siya nag-i-stop or ano bang output pag in-access ng ating user. Okay? Next is example of isolation of code. Dito is wala akong example for this. Kasi kalimitan to ginagamit sa front end. Okay? Temporarily removing or isolating sections of a code to identify a source of the problem. Example, a web page is not displaying as expected. By commenting out different sections of the HTML and CSS, you can identify which part is causing the layout issue. So, ganito lang naman yun, yung kanya. Para nagkakaroon ka lang dyan ng comment. Sample. For example, wait lang. For example, dito meron tayong error. So, ganyan lang nangyari dyan. Alam natin may error sa part na to. Gagawin natin is ko-comment out lang natin dyan. Ayan. Mga ganyan, ko-comment out lang natin. Para mag-run lang yung ating program. Ayan. Ganun lang yung isolation of code. Next is peer review. Ito yung lagi yung ginagawa. Seeking assistance from your colleagues to review the code and provide insight. So, tinatanong niyo yung kaklase nyo, saan ba may mali yung code ko? Gano'n. It is also a technique or debugging technique, okay, na ginagamit talaga kahit nasa higher developer.
You're stuck on a complex bug, colleague reviews your code, notices a logical flow, and suggests a fix that resolve the issue. Kasi meron tayong mga bagay na hindi natin alam na alam pala ng iba nating kasama. Ganon. So, dito, peer review din is, technique nyo rin ay tinatanong natin sa ChatGPT. Ganon. Yun ata yung pinaka-colleges yun. Kasi malimit kayo itanong or nagtatanong sa ChatGPT. Minsan kasi hindi advisable na yung ChatGPT ang tanongin nyo kasi minsan is nagpo-provide yun ng mas lalala pa yung inyong error sa code. Next is tong version control examination. Okay? Examining the version control history to identify recent changes that may be related to the bug. A bug that has appeared in the latest version of the software. By examining version control logs, you can identify recent code changes and narrow down potential causes. Okay? So dito, sa version control natin, best example dito yung pag-GitHub nyo. Nagko-commit kayo, nagkakaroon kayo ng repository of different version ng inyong program. So doon makikita nyo yung changes ng bawat developer sa iisang environment. Okay? Ayun lang. Ito kasi version control, yun nga, sa GitHub to. Okay, yun lang. Hanggang dulo yung ating discussion. Then, mas maganda or best practice talaga yung inyong final project kung kayo ang nagko-code. Bobo po yung so yes, minsan yung ChatGPT. Ayun, if you have, wala ba tanong pala? Wala naman. So, agad matapos eh. Joke lang. Sige. Wala nang katanungan. You can use our time to focus kayo sa inyong final project. And pwede nyo kulitin ngayong week about doon, yun nga, kung anong